Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday morning, grabe. No? Marami nagko-comment sa akin kagabi sa video natin, last video natin na pabagsak na. Nako, Kuya Diablo, bumagsak na. Drug ang lahat. Nag-drop ang Bitcoin. Grabe, no? Check natin yung Bitcoin na mga lods, no? So from 111 almost 112. No, almost 112, no? Tinamaan niya ba yung 112? Doon siya nauntog, mga lods, no? Dito siya naumpog. Yan. Diyan siya naumpog sa part na yan, mga lodi. So, babalikan niya ba yan? Ayun yung parang resistance niya. May chance, pwede, mga idol. No? Pero kasi nag-short ako dito kagabi, saglit lang eh. Kasi may lakad ako. Hindi ko na kumbaga, bago ako umalis, mga lodi, tinake profit ko na yung $20 plus na yun. No? So, pero kahapon, di ba sinabi ko sa inyo, na-predict ko na to eh. Mga lods na mauumpog siya dito sa ating resistance. Di ba sabi ko nga, once na maumpog to, dyan, pwede siyang maglaro dito ng paganyan. Di ba sabi ko? Pag ganun yung sinabi ko nun eh. Tatandaan ko eh. Kaya nga sabi ko, yung aking USDT dito, hindi ko muna ibibili ng XRP kasi hihintayin ko muna siyang mag-drop. 'Di ba? Once na mag-drop siya, doon ako bibili. So, nung nakita ko na napababa na si Bitcoin, mga lodi, nag-trade tayo ng onte bago tayo umalis. Umabot lang ng kasi nasa 70 lang to kagahapon, 'di ba? Hindi ko nga na pa 100 USDT, sana sumarado ng 100, kaya lang hindi eh. Paalis na kasi ako kaya kinlose ko na. Ayokong iwan yung trade eh. So, okay na siya. Okay na to 95. So, pwede nating ibili. Pero tinitignan ko pa to, mga idol. Etong guhit na to, nagtataka kayo kung ano to. Ito yung June 1 yan. June 1. Ayan, no? So, dito tayo magkakaroon ng magko-close ng candle ng monthly candle. So, usually kasi napapansin ko kapag monthly candle nagko-close, the next day, nagkakaroon ng malaking, hindi naman sobrang laking move, pero iba siya sa normal. So pagka-close ng May, no? May 31 ba tayo? O 31. So dito na yung June. So ang iniisip ko dito, mga idol, baka bago tayo dumating ng June 1, pwede niya pa ulit i-try na umpugin tong resistance, no? Pwede pa yan eh. Pwede niya pang umpugin na, siguro mga 2 beses bago magkatapusan. Mga lodi, pwede yan. Pero sa ngayon, sa tingin ko magkakaroon tayo ng volatility. Pwede pa itong mag-drop dito. Sabi sabi ko nga kahit mga 2.2 sarado. Ayun, mga ganyan, mga dito. Yan, saka siya magko-consolidate. Tapos try niya ulit na basagin to. Ayun lang yung sa akin lang ha. Sa kalkulasyon ko lang yun, mga lodi, bago mag June 1. Or sa June, kasi dalawa yan eh, pagdating sa June. Pwedeng bumagsak muna siya bago lumipad. Or pwedeng pagdating ng June, mga siguro mga nasa May 30 o 31, na medyo mababa yan. Pagdating ng June 1, saka siya papalo. Pwedeng ganun yung naisip ko lang yun, mga lodi. So ano kaya ang pwedeng mangyari, 'di ba? So ayun yung ating chart dito, mga idol. Tinitingnan ko nga, akala ko na tinamaan na yung lock profit ko. 11 na lang oh. Nakita niyo ba to nung nag-18 to, 17? So 11 na lang. Ang lock profit natin diyan $100 lang, no, dito. So etong guhit natin na white na to, sana hindi niya natamaan, no? Kasi ano na yan eh, pag ano na yan eh. Pwedeng bumaba pa talaga dito yun eh. Pero itong June, sa tingin ko malaking bagay to yung pagpasok ng June. Mga lodi, kaya ginuhitan ko yan eh. Mga idol, no? So, kayo, anong masabi nyo? Kasi maraming sabi, nag-comment pa, mag-camel na. Wag naman, wala pa tayong camel, mga lodi. Profit pa nga ako ng 11k eh. Diba? So, easy lang, mga lodi, no? Wag kayo masyadong matense, mga idol. Kasama yan sa ating everyday crypto journey. Yung volatility, alam nyo naman yan, di ba? So, ayan.
Bago tayo mag-start ng news mga idol, alam nyo na, like muna tayo ng video. Sa mga gusto ng ganitong content, alam nyo na, subscribe na kayo sa ating channel. Libreng-libre lang naman yan. Gumawa na kayo ng account sa YouTube. Yung iba kasi nanonood, wala silang account. Kaya hindi sila makapag-subscribe. Kapit tayo. So, gumawa na kayo ng account. Saglit lang yan. Kasi may mga, kapag wala kayong account sa YouTube, merong mga videos na parang mga plus 18, hindi niyo mapapanood. Pag hindi yung account niyo, kumbaga nakikinood lang kayo sa YouTube. Dahil mga ganun, makakanood ka ng YouTube kahit wala kang account eh. Pero sa tingin ko, hindi ka makakapag-comment ata eh. Hindi ka makakapag-comment, tsaka hindi mo mapapanood yung mga something na merong restrict o yung may 18 pataas na ganun, no? So gumawa na kayo, basic lang yan, para lang gumawa kayo ng account sa Facebook, dali-dali lang gumawa yan. Tapos mag-subscribe na kayo sa channel natin, no? So at syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin na link, mga lodi, sa description natin sa video, sa baba lang yan. Click nyo, register kayo at pwede kayo makasali sa Telegram ni Boss KGX. No? Andyan din yung link ni Boss KGX. PM nyo siya sa Telegram pag nagamit nyo na yung link ko. And then tatanungin niya kayo, i-verify niya kayo. And then once na ma-verify kayo, papasok niya na kayo sa kanyang Telegram. Nagsisignal yun si Boss Idol. Boss Idol, saludo tayo lagi niya kay Boss KGX. No? So ayun, kailangan gamit nyo lang yung link ko, kaya yung link ni Idol. Ganun lang mga lodi, no? Masaya na ang buhay natin. So mag-update na tayo. Umpisa na natin dito, tawan-tawa ako dito pagkakita ko pa lang, mga idol. Kilala niyo si David Schwartz, di ba? Si Joel Katz. Developers o CTO ng Ripple, ng XRP. Di ba? Ng Ripple. So sabi dito, anyone want to guess how I managed to do this? Dito parang natawa na ako eh. Siyempre alam niyo na yan, pag may sugat ka sa tuhod, di ba? Biroan na natin yan dati, mga lodi. Pero sabi niya, nope, hindi daw yun. Hindi daw iniisip natin, try again daw. Ano ba yan? Tapos meron pa dito, yo. Tawan-tawa ako. Asan na yung comment na yun? Ito, do you want a gay man's opinion? You've turned gay. Pero eto daw yan mga lodi, yung rug, no? Yung rug na, yung anong tawag doon, yung carpet. Ito yung ganyan, no? Maraming symbol daw kasi talaga na makikita diyan sa rug na yan. Pero sa mga riddle mga lodi na laging ginagawa ni David Schwartz, medyo mahina ako dito eh. Mga lodi, hindi ko masyado magets, no? Kaya binabasa ko yung mga comment nila. Pero pasok na pasok yung mga riddle niya ni David Schwartz sa nangyayari ngayon sa Ripple o sa XRP, mga idol, no? Oh. Ang naisip ko lang dito kasi ano eh, parang masasaktan muna tayo bago tayo lumipad. common na maisip mo lang yung mga ganun, di ba? So ganun lang ako, mababaw lang ako yung mga lods eh. So kayo, ano sa tingin nyo tong paridel ni David Schwartz? Wag yung masamang isip ha, hindi daw yun. Ayun agad yung naisip ko pag eto na naman si Jim Cramer nag-tweet tuloy, nag-X na naman. Paano kayo sabihin niyo nag-tweet, kasi dating Twitter to, di ba? Nag-tweet o ngayon nag-X ka, nag-X na naman. So many people want to call a bottom. I think it's too early to do so. So eto, nalito ko dito, hindi ko alam kung bearish ba siya o bullish. Marami ring nalito dito eh. Marami ring nalito dito, merong mga no, tas meron namang yes, ayan yeah, panalo. Dibaga kasi nga baliktad si Jim eh, 'di ba? Baliktad siya si Inverse Kramer. So maraming na nagse-celebrate, marami rin namang no. Hindi ako rin nalito ako eh. Anong kabaliktaran ng sinabi niya? Parang balance lang eh. Parang nagbigay lang siya ng opinion eh, di ba? Kaya lang kasi si Jim Cramer talagang may apekto yan, kasi maski si Trump, sinabi ni Trump yun sa kanya, di ba? Ikaw, pag nagpo-post ka rin sa Tagalog niya pa nga sinabi. Ikaw, Jim. Ikaw, Jimboy, pag nagpo-post ka, napapahamak yung market eh. Sabi ni Jim, sorry po ha. Ganun yung pagkausap nila. So, ito na. Ito tayo. Kung napapansin nyo,
yung mga NFT games. Nalungkot nga ako kasi kanina habang nasa CR ako, sorry. Kanina habang nasa CR ako, nag-pop up sa akin, nag-notif sa akin na merong bagong video si Idol, no? Yung pinapanood ko dati, si Dagdag Kita. Kilala niyo si Dagdag Kita, mga idol? Dagdag Kita. Ayan, so, lagi akong nanonood dyan kay Idol ng mga NFT games, mga pagkakakitaan. Ayan, si Idol. Idol na idol ko yan talaga. No, dati, no? Maski naman ngayon, okay pa rin naman si Idol. Kaya lang, ito yung nakita ko bago kanina umaga pagkagising ko. Wala nang tiwala sa mga NFT at play to earn. So, sinabi niya rito, parang pinaliwanag niya na marami ng games talaga na NFT na dead na. No? Hindi ko alam kasi ganoon din yung tingin ko mga lods talagang marami ng mga NFT games na hindi mo na mapagkakatiwalaan, parang ganoon kasi nga saglitan lang minsan ang bibilis mawala, mga idol, no? So yung mga trip yung ganong genre ng game na may earnings, medyo nalulungkot na at medyo wala na silang mapagkatiwalaan. Ang natitira na lang Axie. So ito yung nakita kong post, sabi dito, reason why I think Axie is the definitive crypto IP. Sabi niya rito, first to lead, play to earn. Totoo yan, mga lodi, no? Most popular crypto game ever. Totoo din yan. Change the economy of the whole Philippines. Country lang pero Philippines yan Tinutukoy dito Philippines yeah? Top NFT collection by all-time volume. Legit na legit. Mention on Joe Rogan podcast. Totoo yan. Napanood ko pa yun. Features in the Guinness World Record. O, di ba? Now, with the new MMO, Axie has a real shot to become number 1 again. So, tama nga yung sinabi ni Jihos, mga lodi, no? Axie is the new Axie. Walang kumbaga para silang si Aumine. Kilala niyo si Aumine ng Kuroko? The only one who can beat me is me. Yung sinabi na ito ni Pop. Si Pop ba to? Hindi. So, ayan. So, para sa akin, masaya pa rin ako ngayon sa sitwasyon ng Axie, kahit na yung mga iba is nalalaglag na, nakakatakot na nga Kasi yung iba kahit mga triple A games nalalaglag, yun yan Heroes. 'Di ba? Wag naman sana yung Illuvium tsaka yung Star Atlas, pero nako sana mag-stay pa rin yung mga yon. Kumbaga kumapit at in the future matuloy nila yung project nila, lalo na rin yung mga games sa Gala Games. Maganda rin yun, yung Spider Tanks. Nako, nilaro ko pa yun kaya lang alam ko may ginastos lang ako doon 15,000 dati kasi nung nag-a-Axie tayo, paldo tayo. 15,000 bumili ako nung doon nung may chicken na spider chicken. Nasa nakalimutan ko na, tagal na kasi noon So, yun. Sana hindi ko na nga nadadalaw yun check ko nga yun sa mga Pero sana mag-stay sila, no? Pero etong Axie Infinity talagang number 1, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi nila matitibag to kasi dinanas na nito yung bear market 'Di ba? Nag-bull market, ang daming nag-hype, Axie Infinity, Palo Gaming, ano ba 'yun? Yung Palo Gaming, tapos yung Pegasus, 'di ba? Sabi daw, the new Axie, kumbaga Axie killer, mga ganun-ganun, 'di ba? Tapos yung Crypto Blade, ayan Crypto Blade, ang daming mga ang daming malupit Tapos yung Plants vs Undead, tapos yung Crypto Zoom, Crypto Zoom yan. Kung ano-ano pa mga binili ko doon. Ang dami namin biniling NFT doon pero lahat yon nabuhay lang sila nung nasa hype. No, yung mataas yung market, nung bull market mismo, nasa euphoria. Lahat ng coins nagpa-pump, putik yan, kahit mga walang kakwenta-kwentang coins, kahit yung Lodi coins nagpump Wala namang silbi yun. Di ba? Nagpump. So, makikita mo, nung nag-bear market na, lahat sila isa-isa na nalagas, mga idol. No? Nagbagsakan, nag-rug pull, yung mga pera ng mga ininvest ng mga players, wala na, hindi na nabawi, nag-iyakan na lang. Pero, Axie Infinity, Sky Mabis nandyan nag-stay. At, ito partida, mga idol. Nung nasa hype, wala pang ibang laro sa Axie nun. Puro Axie Classic lang. 'Di ba? Daily quest lang. Ganun lang yung labanan dati. Pero nung nagsa bear market, utik yan lahat nawala pero sila nagbi-build.
nagbi-build. Tapos nagkaroon sila ng Origin, nagkaroon sila ng mga partner, nagkaroon sila ng mga ibang games, nagkaroon sila ng Ronin Wallet. So bear market sila nag-build. So isipin nyo, lahat nawala pero sila nagbi-build. So etong Axie, sa tingin ko wala talagang tatalo dito mga idol. Although nahihirapan sila ngayon dahil natanggal yung hype ng NFT games Darating yung panahon na makakabawi ito, babalik sila sa hype. Kaya sa tingin ko yung mga nagtsatsaga pa rin maglaro ngayon, nag-iipon ng SLP, nag-iipon ng AXS, magkakaano yan. Lahat ng tinatanim natin magbubunga din yan mga idol. No? Makakagawa siguro sila ng paraan kung paano mababalik ulit yung kasigla ng Axie Infinity. Pero para sa akin, Axie is the next Axie pa rin. Solid na solid mga idol. Diba? So ayan, grabe no. Ako masaya ako, meron pa rin akong Axie. 64 pa rin yung Axie ko. Ang dami ko pang mga NFT. Kaya lang nalungkot na ako dun sa may sa may Ragnarok wala na. Meron pa naman ako mga doon NFT. So hindi ko na mapapakinabangan yun. Wala na yun mga lord. Collection na lang. Diba? So punta na tayo ulit sa ating mga crypto news. Grabe to mga idol no. Someone open a 1.1 to actually 1.1 to. Asan na ba yun? Billion. Halos 1.1 pala. Ayan no. 1 billion Bitcoin long position mga idol. Tapos naka 40x leverage mga idol. With entry price of $100,000. Ay, 109. Naku, asa na ba ngayon? Nasa na ba ngayon, mga lodi? 107. O, di talo na to. Talo to. Entry price niya, 109. Liquidation price niya, 103. Naku. Alam niyo kung ba't nakakatakot to, mga idol? Although, ma-hype ka rito kasi syempre, whale to. Isipin mo, 1 billion. Ibig sabihin, baka meron siyang insider na information na magpapump yung market. 'Di ba? Current Bitcoin price 108. So, this is going to be interesting, sabi dito, mga lodi. No? So, ang liquidation niya, 103. Naku, mukhang babalikan tong 103 na to, mga lodi. Alam nyo kung bakit? Eto. $1 billion public long on 40x leverage has to get liquidated, mga idol, no? Normal na yan sa ating market kung sino man yung naglong ngayon. Mga lodi, baka baguhan yun, di ba? Hindi natin alam. No way some whales doesn't take advantage of this, no? Whether the liquidation point is on that trade, price is probably going there, mga idol, no? So sa tingin nyo, ililiquidate ba ng mga ng mga crypto exchange? Baka balikan to, ubus yung 1 billion niya. Mga lodi, ano sa tingin nyo? Pustahan, no? Hindi, pero hindi ako nagsusugal Sabi nga hindi ako nagsusugal Gusto mo, pustahan pa tayo Oh, ayan mga lodi, 109 yung entry price niya, 103 ang liquidation price niya. Mga alos 104 lang yan, no? 104 na nga kasi 108.38 lang to, mga idol. Ang lapit lang yan. Sana yan? Puntahan nga natin. Wait lang 103.8 mga lodi. Asa na tayo? Kinabahan na siya dito. Mga lods Wait lang. Oh my god. Dito banda sakto sa guhit ko. Hindi naman. Mga dito na. Ay, mga dito. Ito sa dulo nito. Sa dulo nitong na to. Ang lapit lang yan, mga idol. Grabe yan. Punta tayo dito. Dahan-dahan lang. O, yan, mga ganyan. So, dito, banda, mga lodi. Ilang percent yan? Negative 3% lang from now. Mga idol. No, pag kunyari dito sa position ngayon, mag-negative 3% pa si Bitcoin, naku, kain yun. Ubus yung 1 billion na yun, mga idol, sa tingin nyo. Sa tingin nyo, kunin ni market maker yan, yung 1 billion na yan. Ako sa tingin ko, baka kunin yan. So,
Once nakunin niya ni market maker mga lodi, asahan nyo na magda-drop din yung ibang coins. Puta, baka tamaan pa yung ano ko dito. Tamaan pa yung ano ko. Lock profit ko dun 3%. Ay, 3%. Oh, hindi na siguro. Pagtatamaan mo yung lock profit ko, kailangan mag ano si ano, mag negative 12 si ano. Si XRP. Sobrang layo nun Sa BTC negative 3 lang sa akin negative 12. So hindi natin sure kasi malaki naman talaga yung kumbaga pag bumaba ng 1% si Bitcoin, malaki yung baba ng iba. Ito 3, kalahati nga 3, ako 6. 'Di ba? So ano sa tingin nyo mga idol? Kukunin kaya to ni market maker? Etong 1.1 billion, almost 1.1 billion na to. Mga lodi. Ako sa tingin ko baka kunin yan. Ayan na yung magiging siya yung magiging start. Siya yung magiging putok. Alam niyo di ba pag track and field, may babaril. Pag nakuha na yan, pag nakuha na yung 103, ganun yung mangyayari. Doon dito? Ganun yan, tataas, tapos bababa. Uy, kinakabahan, di na yan. Tapos tataas ng ganun, Tapos biglang kukunin na yung 103. Punk! Ganyan. Kukunin niya muna. Pang! Sabay puputok na yung baril. Tapos tatakbuhan na lahat. Lilipad na. Siya yung magiging startup. Mga idol, taragis siya, GG. Ano sa tingin nyo? Ako, sa tingin ko baka kunin. Baka lang 50-50, sabihin natin 55-45 ako dyan. 55 na baka kunin. Kukunin yung, i-liquidate yung trade na yun. Pero kung matalino siya, maglalagay siya ng stop loss dun. Depende yun. 'Di ba? Kasi kung wala siyang stop loss, ito na yung liquidation price niya. Ito, wala siyang stop loss. Ubus yan. Ubus talaga yan mga lodi. Ano sa tingin nyo mga idol? Ito yung mga ganyang position, nakala nyo, nakaka-recover na. Ito biglang manluloko lang yan Biglang babagsak ng ganyan. Dududung. Pag kinuha ni market maker yung paldo, paldo si market maker. Magiging mabait na siya sa susunod na araw. Kasi automatic yun Once na kinuha niya na yun, automatic may mga magbabay. So magpapump yun mga lods. Ayun lang sa tingin ko diyan grabe. Grabe kasi 1 billion Tapos 40x yan tapang nun parang wala na sa kwenta sa kanya yung pera ang dami ng mga dito sa Pilipinas, ang laking pera na niyan. Pwede ka na magpagawa ng NHA. Punta na tayo dito. So, yung nangyaring dinner sa meme coin ni Trump kung nasan si Justin Sun, medyo naging overhype lang, Kasi pag si Justin Sun yung nagsabi, parang overhype. Pero si Trump, parang wala naman pala siyang ginawa ron. Mga lodi, nagpakita lang siya. Tapos, okay kayo dyan, kumain na kayo. Okay, alis na ako. Sabi dito mga idol, 2 attendees of Trump Crypto VIP reception and dinner last night shared that while the food was good, goods naman daw yung pagkain, they were disappointed by the lack of meaningful interaction with the president. So parang kumbaga yung in-expect nila, siguro na-hype sila, na-excite silang makausap si Trump, They had hope for more access and perhaps even a Q&A session for the top wallet holders, lalo na daw yung mga malaking may bodega ng malaki. Kumbaga, mabigyan man lang sila ng special treat. But instead, the speech was essentially a reiteration of the US goal to become the global leader in crypto. So, parang ang speech niya is pangkalahatan, hindi para dun sa mga meme coins na sinasabi. Mga idol, Kumbaga, yung sinabi ni Trump, overall, hindi para sa special na sa kanila lang kung sino yung mga nandun na mga sutoy daw. Hindi dito, hindi para sa inyo to, para sa lahat to, kahit yung mga wala rito. So parang ganun.
He just gave a few remarks and left. So, ganun lang. Ginanon lang sila ni Trump. Siguro iniisip nila, maano natin to si Trump, maano natin to, matindi to. Pwede natin bula-bulahin to. Hindi nila nabola eh. Saglit na salita lang, tapos iniwan na sila, mga idol, no? So, ayun, no? Ayun yung nangyari doon, mga idol, no? Ito naman. Circle, ito mga Lodi, medyo importanting news to, no? Circle doesn't fully comply. Sabi nito hindi ko alam sino to eh. Pero isa siya sa mga bumoto, no, dun sa Genius Act. Sabi niya rito, Circle doesn't comply. Tether is not even in the US. It's outside the US. It wouldn't comply. Sabi niya ganun, no? Guess which stablecoin is born in US and it's fully regulated, correct, Ripple, RLUSD. Pero pakinggan natin si Kuya, no? Pero kasi hindi niya naman sinabi tong words na to, eh. Hindi niya sinabi yan. Ito nagsabi niyan si Jack the Ripper. No, so ito, pakinggan natin ha. Right. And no one right now complies with the work that we've done in the House or Senate on a Stablecoin Act. Circle doesn't fully comply. Tether is not even in the United States. It's outside the U.S. It wouldn't comply. So if we have a high standard, the world will come to that high standard for enforcement and for definition. And, if the Trump coin can meet that definition, so be it. There'll be multiple competing stablecoins, in my view. You see the headlines today that the large banks are thinking about collectively having a stablecoin. It's a new payment rail in Web3 on a blockchain to compete with other payment methodologies. I don't view it as a store of value. I view it as debit cash, credit stablecoin, buy something institutionally or as a consumer. Do you see it as hopefully disinflationary, meaning that it should take cost out of the system? Oh my gosh, yeah. Well, blockchain general, what a Tandaan nyo mga idol yung dalawang sikat na stable coin, no, yung pinakamalaki is USDT at yung USDC. USDT, sabi nga dito mga idol, is not even in the US. It's outside the US. So it wouldn't comply. So parang negative na agad tayo sa USDT. USDC doesn't fully comply. Sabi dito mga idol, no. Pero USDC is parang bibili na yan ng Ripple eh. Mismo ng may-ari ng RLUSD. So, kumbaga common sense lang mga idol kung ano yung mangyayari diyan. 'Di ba? Pero ang gusto ko talaga mangyari, yung USDT rin bili ng Ripple. No? Bibili niya na lahat. Bibili na lahat. Yung Ripple na talaga yung magiging Fed. No? Yung bagong Fed mga Lodi. Sabi nga dito mga idol, Ripple, baka may sounds pa to, wala na ba? Ayan. Ripple didn't just create a stable coin. They launched RLUSD as a Trojan horse for dollar interoperability. If you understand RLUSD, you see the bigger play. The US is anchoring its monetary system on chain through tokenized debt and the XRP is the bridge. Maraming naguguluhan pa rin dun sa sinasabi na, ang gagamitin naman pala RLUSD. Tapos minsan naman sabihin, hindi naman pala RLUSD yung gagamitin, yung stablecoin nila. Yung XRP, hindi. Alam niyo mga idol, di ba inano ko na yan eh. Sige, bukas o mamayang gabi, ipi-play ko ulit yung video na yun. Hahanapin ko na lang sa pinag-savean ko. Ang dami kasi. Hahanapin ko ulit yung video na yun. Papakita ko sa inyo kung paano yung system na nangyayari. No? RLUSD to other US stablecoin and then ang magiging bridge is yung XRP. Laging XRP yung nasa gitna, no mga idol. So yung mga hindi kasi inaalam, parang naguguluhan sila, 'di ba? Nakita nyo nga to, Dubai government has issued digital asset directly on the XRP ledger. Once na pumapasok ka sa XRP ledger, mga idol, andun yung XRP eh. Kumbaga, yun yung native nila doon eh. Ito sabi dito mga Lodi, pakinggan nyo to I will make a bold statement. The more stable coin, di ba lahat ng stable coin na pumapasok sa RLUSD, tulad ng yung sa UK, ano ba yun? Mamaya, may nandito yun eh. The more stable coin and other issued asset that are issued on XRP ledger, the more it will benefit XRP. You see, the entire game plan for XRP is to have as many quality asset issued on XRP ledger as possible.
So ito na example nun, no? Directly to sa XRP Ledger. Di ba? As possible, followed by XRP becoming the natural bridge asset on the ledger to swap these assets. So, anyone thinking a stable coin being issued on XRP Ledger is bearish on XRP, miss the entire picture, mga idol, no? So, matindi yan, mga lodi, no? O, ito naman. Hindi kasi yung iba kasi, bumamayang gabi, ipi-play ko ulit yan, mga lodi. Hanapin ko lang yung video na yun. Sabi dito, just add a meeting. Eto mga lodi, ano to, developers ng Hedera to, ng HBAR. Just had a meeting with the Ripple team. A great meeting. Maybe the greatest meeting in the history of international settlement. Grabe, pagkausap mo yung Ripple, no? Ayaw kausapin ni Senator Loomis, eh. Baka mabigla siya sa marami. Hedera and HBAR are still in a huge part of the strategy. And now, so is XRP. You're not thinking big enough. Mga idol, developer ng HBAR to. Sabi niya, you're not thinking big enough. Think big. Then, 1 billion times it. Ilan ba to? 1 billion times it nga daw, mga idol. Nasa tama ako. 1 billion pala yan. So, di ba? Kumbaga, mga developers na nagsasabi, gagis, di kayo bullish. Naku, kung alam nyo lang yung alam ko, baka magtay ka. Magtay kayo. Kung alam nyo lang yung alam ko, sabi niya. Pakinggan na nga natin si Daddy. Ayan, pakinggan natin si Daddy. Si Daddy Brad. Daddy Brad. Si Utol Brad. Pakinggan natin. I'm definitely hurt, but also excited that I was overlooked for years before being on here, but now here I am. Hi, I'm Brad Garlinghouse. This is Crypto in 1 minute. 1 minute on why are people excited about crypto ETFs. I think there's two main factors going on here. One is, for the longest time, institutional investors primarily trading on Wall Street, really haven't been able to access crypto directly. Their options were to either self-custody, onboard with an exchange, and some people don't like centralized exchanges for a whole host of reasons. So this was really the first time you had institutions be able to go on Wall Street and trade directly in crypto. This is an unlock for a couple of reasons. For capital that couldn't come in, whether it's an endowment, whether it's a pension fund, even mutual funds that didn't or couldn't access crypto, now they can. The second thing is, it really is institutionalizing the entire industry of crypto. I think it should be no surprise that the Bitcoin ETF was the fastest ETF ever to get to $1 billion in assets. I think it passed 10 billion in assets faster than anyone as well. And today is, I think, will eventually close in on the gold ETF, and that's in 1 minute. So, kumbaga, yung ETF mga lodi, parang ino-open, no? Yung gate, no? Para ma-access ng mga iba yung yun, di ba? It's happening. Institutional access to crypto is accelerating from the launch of XRP Futures ETF on CME and Nasdaq. Just this week, it's clear the market is maturing and exposure to crypto is expanding. Brad Garlinghouse is napaka-pogi daw. So ito na mga lodi, last natin na babasahin para sa inyo. While the media obsess over Bitcoin ETF and XRP onboarded two fully regulated stablecoin. Ito yung stablecoin na pumasok sa XRP Ledger, no? Dalawa agad. 'Di ba yung ito yung dito pumapasok yung sinabi natin na the more ano ba siya? Becoming Ayan, the more stablecoin and other issued asset that are issued on XRP Ledger, the more it will benefit XRP. So dito mga lodi, makikita natin na meron na agad dalawa, no? On May 2022, Europe, Amica compliant Europe stablecoin and USDB, a USD-backed Latin American token by Brasa Group, no? Dalawa na yan, yung Europe tsaka itong Brasa, went live on the XRP Ledger, no? No press frenzy, kumbaga walang yun na-announce sa mainstream media, no coin chilling, just quiet execution. And yet, this marks the first time two sovereign grade stablecoins from separate regulatory regimes went live simultaneously on the same network, no? First time 'yan mga lodi. No, dalawang malupit na sa gagalaw o gagamit ng isang network. This wasn't an accident. It was a coordinated ignition of a compliant liquidity web.
one that doesn't rely on hype but in infrastructure. XRP isn't making noise, it's making systems, mga idol, no? So napakalupit niyan. Mga Lodi, ano pang gusto nyo? Nagiging bearish pa rin ba kayo? Mga idol, no? Which is normal lang naman mag-down up ang ating market, mga idol. Eh. Blessing nga yan, eh. Kapag nagda-down, eh, pwede kang bumili. 'Di ba? So mamayang gabi, pag medyo mababa pa to, bibili tayo ng XRP, no? Bubudega tayo mamaya. Pero tatry ko muna mag-trade. Sayang eh, mga idol eh, no? So ayun. No, so ayun yung news natin ngayong umaga. Sana nabuhayan kayo, mga idol, no? Huwag kayo masyado malungkot, normal lang 'yan. Mga Lodi, mamayang gabi magbabasa ako ng mga comments. So tadtarin niyo na ng comment tong video na to. No, mamaya babasahin ko lahat ng comment nyo, ng tanong nyo, ng suggestion nyo, ng mga walang kwenta nyong pagta-trash talk. Okay lang yan, mga idol, no? So, kita-kits tayo mamaya. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Mahal na mahal ko kayo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At pasok! What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. Do you know why am I crazy? Because I am eating. Bye. If you don't subscribe or watch my videos, I'll give you the Mike Tyson special.